Top 30 sa Miss Universe Beauty Pageant 2025, silyado na! Hello Cruellas, mabuhay! This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga guys, nakakaloka ito. O di ba? Sabi ng Miss Universe Vice President Olivia Kido ay isilyado na talaga ang top 30 after the preliminary interview. Nag-base sila sa authenticity, nag-base sila doon sa advocacy na hindi ginawa ngayong year, kundi ginawa noon pa. At naghahanap sila ng empowered women na magbigay ng inspiration sa mga kababaihan sa universe. Naghahanap din sila ng educated girl. Nakakaloka. Pag hindi pala educated, hindi mananalong Miss Universe. Nakakaloka. At ang dami nilang gustong kumbaga kumuha na talaga sila ng top 30 na candidates based doon sa kanilang interview. Kung gaano kagaling ang isang kandidata sa magsalita, kung authentic ang kanyang advocacy, at kung maganda ang kanyang personality. Kasi sinasabi ni Papa Mario beautiful inside. Ibig sabihin, beautiful outside is out. Ay, wala naman siyang sinabing ganon. Beautiful inside with authenticity. Siguro maganda ang personality ng bonggang-bongga. Tapos, ayun, nag-focus talaga sila sa advocacy. Wala silang sinabing iba, kundi iyon. Silyado ang top 30. So, ang preliminary competition na swimsuit, evening gown, at saka national costume, baka doon na sila kukuha ng top 10. Kung sino mga magagal. Di ba napili na yung top 30? Siguro sa top 30 na ito na lang yung kanilang i-evaluate kung sino magaling when it comes sa performance. IT! Alaka! At yun yung makakaabot sa top 10 or top 5 or Miss Universe na. Silyado, Atisa Manalo, pasok kaya? Ay, kinakabahan ako ng bonggang-bongga. Pero, siyempre, mag-trust tayo sa process at huwag tayong kabahan, manage your expectation. Pero, for sure naman, papasok naman siguro si Atisa Manalo sa top 30. Parang, di ba, okay naman yung kanyang credential eh. Wala naman talagang itulak kabigin nun doon sa beauty. So, I think, manifesting, pasok na siya sa top 30. Kung silyado na talaga ang top 30. Minamanifest ko na papasok siya sa top 30 at bahala ka na Atisa sa swimsuit at evening gown. Gawin mong pinakabongga mo, be! Nakakaloka. At ito na nga, naglabas si Osmel Zosa ng kanyang top 5 na gustong manalo sa Miss Universe. Nakakaloka. Alam mo, ito lang ha, si Osmel Sosa ay isang beauty queen maker ng Venezuela. At talagang ang galing-galing talaga ng mata na ito, ng matandang hukluba na ito. Pumili ng beauty queen. Talagang credible talaga siya pag pumili ng isang beauty queen na mananalo sa international. Ang dami niya nga ipinanalo, international, world, universe. Yan, pinakyaw na niya yan. Kaya siya ang beauty queen maker ng mga Latina. So, ngayon naglabas siya ng top 5 at akalain mo, pasok si Atisa Manalo doon sa napili niyang top 5 na posibleng manalo ng Miss Universe. O di ba? Minsan lang, once in a blue moon lang maglagay ng Philippines si Osmel Sosa sa kanyang top 5. To be honest, si Catriona nilagay niya sa kanyang top 5 noong 2018. Nanalo si Catriona and Pia also nilagay niya. So, wow. At sa mga previous natin na Miss Philippines, talagang hindi niya nilalagay sa top 5. Wali talaga. At saka, hindi natin pwedeng i-underestimate yung galing nito, yung mata nito sa pagpili ng Miss Universe kasi maraming beses niya nang napatunayan. Hindi lang sa Miss Universe, sa Miss World at saka sa Miss International. Kung baga, yung resibo baga na patunayan niya na siya talaga ang beauty queen expert. Siya talaga ang beauty queen guru. Siya talaga ang queen maker ng ganun ng bonggang-bongga. Kaya yung kredibilidad ni Osmel, kahit na na-imber na ako sa kanya, hindi matatawaran ng bonggang-bongga. So nilagay nga niya si Atisa Manalo sa kanyang possible na mag-win ngayong 2025.
Sumunod ay si Venezuela, siyempre kababayan niya 'yon. Pero I think deserved naman talaga ni Stephanie Abasali, na ma-belong doon sa top 5 na puwedeng makoronahan na Miss Universe. Ang sumunod na nilagay niya doon sa kanyang top 5 ay si India, si Manika o Manika, 'di ba? Pero maraming nagsasabi na hindi naman masyadong kabog si India doon, magaling lang when it comes sa comm skills and advocacy. Pero yun nga ang hinahanap ng Miss Universe ngayon, 'di ba? So, possible na India make it into the top 5 ng bonggang-bongga. Then, napili niya si Argentina. Oh, hindi niya pinili yung iba or si Colombia or whatsoever, si Argentina. Kung face card ang labanan, laban talaga sa Argentina. Ako rin, gandang-ganda rin sa kanya. Tapos performance level din siya. Akalain mo, napili niya sa Argentina. Wow ha. Ako nasa radar ko si Argentina na top 30 lang, pero si Usmel tinop 5 niya talaga. So ibig sabihin may something kay Argentina na hindi pa natin na natutuklasan or nakikita ng bonggang-bongga. At last but not the least na napili niya sa top 5 si Thailand. 'Di ba? Si Thailand kasi host country daw. At saka malakas daw din si Thailand. I think so. Pero syempre hindi ko siya kokontrahin. Si Osmel yan I trust him so much when it comes sa mga pagkilati sa mga beauty queen. Pero hindi ko ilalagay sa top 5 ko si Thailand. Charot lang. Pero deserve naman ni Thailand. Sabi ni Osmel Sosa deserve daw ni Thailand ang tumap 5 ng bonggang-bongga. Pero natuwa lang ako kasi at least nakikita niya si Atisa na manalo na posible na makakuha ng corona. Kasi hater kasi to ng mga Pinoy. Hater siya ng mga Pinay beauty queen. Pag hindi niya bet, hindi niya talaga bet. At tingnan mo nga naman, hindi nga talaga nakakapasok. So, totoo lang. Laging inaabangan yung prediction niya kasi nga, minsan talaga, kabog talaga si Osmel when it comes sa sa pag-predict ng mga girls na posibleng manalo. At pangatlong beses niya na may Pilipinas siyang pinili para manalo ng Miss Universe crown. Grabe no si Osmel no. Which is totoo naman yung prediction niya kay Catriona and kay Pia. Pero sana magkatotoo kay Atisa. Nakakaloka. I'm so excited. Ayun guys. So, kayo, naniniwala pa ba kayo sa prediction ni Osmel? At naniniwala pa ba kayo sa kanyang capability sa pagpili ng Miss Universe or posibleng makoronahan sa Miss Universe? At papasok kaya si Atisa sa top 30 dahil sa pa-advocacy ng Miss Universe organization? Dapat authentic daw, dapat engaging, dapat inspirational. So comment down below lang kayo kung anong mas say ninyo sa mga statement na to ni Papa Mario, ni Madam Olivia at saka ni Osmel Sosa. Paalam sa inyo.